Pinalaya sa sariling pamamahay habang naghihingalo sa ospital ang aking anak. Sa parehong gabi, bumili ng 2 milyong pisong diamante ang asawa ko para sa kanyang kabit. 5 taon akong naging alipin ng pamilyang ito, nagtitiis sa mumong tira-tira para lang sa salitang pamilya. Ngayon, tatapakan nila ang nag-iisang buhay ko? Hindi na ako ang tangang asawa. Sisiguraduhin kong sa sarili nilang bitag, sila mabubulok. Handa na ba silang tikman ang impyernong ginawa nila? May atraso pa sila sa akin. Hayaan mo na ang bahay na ito na ma-foreclose sa pangalan ng tangang iyon, Gary. Ang mahalaga ay secured na ang pera natin pa Canada. At ikaw, Stella, ingatan mo yang apo ko sa sinapupunan mo. Iyan ang tunay na tagapagmana ng pamilya, hindi iyong sakiting bata na pabigat lang sa buhay ng anak ko. Don't worry, Ma. I'll make sure Isabel signs all the debt transfers before we leave. Wala naman siyang pupuntahan. Sanay iyon na aso natin dito. Susunod at susunod din iyon kapag binigyan ng tira-tira. Ako. Ako ang asong tinutukoy ng sarili kong asawa. Nakatayo ako sa likod ng makapal na pintong gawa sa mamahogani ng kanilang silid, halos hindi makahinga. Sa aking panginginig, mahigpit kong yakap-yakap ang isang lumang garapon ng kape na puno ng mga barya at lukot na 20 pesos, ang naipon kong pambili ng maintenance na gamot sa puso ng anak naming si Maya. Sa kabilang kamay ko ay ang kupas na polo ni Gary. Maingat kong tinatahi ang punit sa laylayan dahil sabi niya ay wala na kaming pera, pambili ng bago. Nabagsak na ang kanyang kumpanya. Pilit kong pinagkakasya ang kakarampot niyang binibigay araw-araw. Pinagtitiyagaan ang amoy ng mantika at isdang tuyo na kumapit na sa aking buhok at damit para lang maitawid ang pangangailangan ng pamilya namin. Walang luhang pumatak, ngunit pakiramdam ko ay may isang malamig at matalim na patalim na dahan-dahang hinihiwa ang aking lalamunan. Nanigas ang aking mga binti. Muntik nang dumulas ang mabigat na garapon mula sa aking mga nanginginig na daliri. Ibinaba ko ang aking paningin sa sarili kong mga kamay. Puno ng kalyo, magaspang, at may mga sariwang paso mula sa kawali. Mga medalya ng aking 5 taong walang bayad na sakripisyo. Akala ko, ang pagiging dakilang ina at asawa ay sapat na upang mahalin ako at ituring na pamilya. Ngunit sa paningin ng lalaking pinagsilbihan ko hanggang sa maubos ako, isa lamang pala akong basurahan na pagtatapunan ng kanyang mga utang at kasalanan. Kusang bumukas ang pinto dahil sa bigat ng aking pagkakakandara pa. Natigilan ang 3 bulto sa loob ng marangyang silid. Nakaupo si Gary sa malambot na sofa habang hinahaplos ang tiyan ni Stella, ang babaeng paboritong imbitahin ng aking biyanan na si Doña Carmen tuwing may handaan, na palihim na palang sumisira sa aking tahanan. Namimilog ang mga mata ni Gary, ngunit mabilis itong napalitan ng inis at pandidiri nang makita ang gusgusin kong anyo. Anong ginagawa mo rito? Nakikinig ka sa usapan ng may usapan? Singal ni Gary, ang boses ay matalim at puno ng pag-alipusta. Hindi ko ininda ang sakit ng kanyang mga mata. Nanghina ang aking mga tuhod at tuluyan akong napaluhod sa malamig na marmol na sahig. Ibinaba ko ang garapon at ang kanyang polo at gumapang palapit sa kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Gary, parang awa mo na. Pumiyok ang aking tinig, puno ng pait at matinding pagmamakaawa. Iyong inipon nating pera para sa kumpanya. Iyong sinasabi mong nawala. Kailangan na ni Maya ng operasyon bukas. Kahit iyon na lang, Gary. Kahit iwan mo na ako. Kahit ibigay mo na ang buong buhay mo sa kanila, iligtas mo lang ang anak natin. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa aking balikat. Hindi si Gary, kundi ang mabigat na sapatos ni Doña Carmen. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ang aking muka sa sahig. Nalasahan ko ang sarili kong dugo mula sa pumutok kong labi. Ang kapal ng mukha mong manghingi ng pera ng anak ko, sigaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa buong mansyon.
5 taon ka naming pinakain, binihisan at binigyan ng bubong. Utang na loob mo pa na ginawa ka naming pamilya kahit galing ka sa squatter. Ngayon, palalayasin ko na ang pabigat sa buhay ng anak ko. Bago pa ako makabawi ng hininga at makapagsalita, hinablot ni Gary ang aking braso. Mahigpit at nakakasakit. Kinaladkad niya ako palabas ng silid, pababa sa mahabang hagdan na parang isang sako ng basura na nagpaparumi sa kanyang palasyo. Pinilit kong kumapit sa barandilya. Sumisigaw, lumalaban ng kaunti, at nagmamakaawa para sa buhay ng aking anak. Ngunit manhid na ang puso ng lalaking ito. Narinig ko ang mapanuyang halakhak ni Stella mula sa itaas. Binuksan ni Gary ang malaking pinto ng mansyon at walang awang itinulak ako palabas. Kasunod nito ay ang paglipad ng isang manipis na sako na naglalaman ng iilang luma kong damit. Bumagsak ito sa aking harapan. Sumalubong sa akin ang napakalamig na ihip ng hangin at ang walang awang pagbuhos ng malakas na ulan. Basang-basa agad ang manipis kong duster. Nanginginig akong napayakap sa sarili habang tinitingnan ang matigas na kahoy na pinto na pabalabagsak na isinara sa aking muka. Kinakandado ako sa labas. Wala akong silungan. Wala akong pera. Ang paligid ay nababalot ng kadiliman at amoy ng basa at maputik na lupa. Nakatingala ako sa madilim na kalangitan, hinahayaan ng ulan na maghugas sa dugong tumutulo mula sa aking labi. Pinunasan ko ang putik sa isang baryang nahulog mula sa aking bulsa at gumulong sa basang kalsada. Mahigpit ko itong hinawakan dahil ang bawat sentimong ito ay hangin para sa baga ng aking anak. Sa kalagitnaan ng panlalamig, naramdaman ko ang malakas na panginginig ng aking lumang cellphone sa bulsa ng aking duster. Kinuha ko ito ng may nangangatal na mga kamay. Ang pangalan ng pampublikong ospital ang rumehistro sa basag na screen. Pinindot ko ang sagot at itinapat ito sa aking tainga. Mrs. Isabel, ang nagmamadali at pilit na kumakalmang boses ng isang nurse ang bumasag sa lamig ng gabi. Kailangan po kayo rito ngayon din. Bumagsak po ang tibok ng puso ni Maya. Inire-resuscitate na po namin siya ngayon, pero kailangan niyong maghanda. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang paghinga ko ay naging napakabigat. Halos tila hinihigop ng malakas na ulan ang lahat ng hangin sa aking baga. Napakuyom ang aking mga basang kamay. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako at ang anak ko pa ang naiwan sa labas para mamatay sa ulan? Mamamatay ba ang nag-iisa kong anghel dahil lamang sa pagiging tanga ko? Kakaso, ang amoy ng kalawang at malamig na hangin mula sa labas ay sumama sa aking mga basang damit habang tumatakbo ako papasok sa masikip, maingay at mabahong ward ng pampublikong ospital. Sinalubong ako ng nakakasulasok na amoy ng murang disinfectant na inihalo sa lansa ng dugo at pawis ng napakaraming may sakit. Wala akong ininda. Hinarawi ko ang mga taong nakahiga sa malamig na pasilyo hanggang sa marating ko ang kama ng aking anak. Nakita ko si Maya, ang aking 6 na taong gulang na anghel, ay nakahiga sa manipis at madilaw na kumot, maputla ang balat, at pilit na humihinga sa tulong ng isang lumang makina na patuloy sa pagbuga ng hangin. Lumuhod ako sa gilid ng kanyang kama. Inaabot ang kanyang maliliit na kamay na kasing lamig ng yelo. Isang pagod na doktor ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagdadala ng balitang dumurog sa natitira kong lakas. Ayon sa kanya, bumigay na ang isang bahagi ng puso ni Maya. Binigyan lamang nila ako ng 48 oras kung hindi ko maililipat ang bata sa isang pribadong ospital na may sapat na kagamitan para sa isang emergency open heart surgery. Tuluyan ko na siyang mawawala. 48 oras, 1,250,000 piso. Saan ako kukuha ng ganoong halaga habang ang tanging hawak ko ay isang basang 20 pesos
at bulsang puno ng butas. Sa gitna ng nakakabaliw na kawalan ng pag-asa, isang pangalan lamang ang isinigaw ng aking isip. Si Gary. Siya ang ama. Siya ang haligi na dapat sana ay sumasalo sa amin. Tulad ng isang baliw, tinakbo ko ang mga madidilim na eskinita sa ilalim ng walang awang pagbuhos ng bagyo, patungo sa gusali ng kumpanya na matagal na niyang sinasabing bagsak at malapit ng magsara. Sumakit ang aking mga binti at tila sasabog ang aking dibdib sa kakulangan ng hangin. Ngunit ang bawat hakbang ko ay para sa natitirang oras ni Maya. Nang marating ko ang harapan ng matayog na gusali, napako ako sa kinatatayuan ko. Ang mga ilaw mula sa poste ay tumama sa isang kumikinang at bagong-bagong itim na luxury SUV na nakaparada sa mismong entrada. At doon, sa ilalim ng malaking payong na hawak ng isang gwardiya, ay nakatayo si Gary. Suot niya ang isang mamahaling suit na walang ni isang gusot. Walang bahid ng kahirapang lagi niyang idinadahilan sa akin tuwing humihingi ako ng pambili ng gatas. Nakangiti siyang pinagbubuksan ng pinto ang isang babaeng balot ng alahas. Si Stella. Habang ako ay naghihingalo sa kakatakbo sa ulan nang walang pamasahe, ang asawa ko ay bumibili ng sasakyang nagkakahalaga ng milyon-milyon para sa kanyang kabit. Gary! Basag at paos, ang boses kong umaling-awngaw sa kalsada. Tumakbo ako palapit, ngunit bago ko pa man mahawakan ang laylayan ng kanyang mamahaling damit, malakas akong itinulak ng isa sa mga gwardiya ng gusali. Nawalan ako ng balanse at napasubsob sa isang malaking lubak na puno ng maputik at maitim na tubig. Pumasok ang maruming tubig sa aking bibig at ilong. Ngunit mas masakit ang pagdapo ng malamig at nandidiring paningin ng sarili kong asawa. Tumakip ng ilong si Stella. Nakataas ang kilay habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. My God, babe. She smells like cheap laundry soap and street mud. Nakakasuka. Baka makasama sa baby natin ang amoy ng basurera mo. Humakbang si Gary palapit. Tinitingnan ako na tila isang nakakadiring insekto na sumira sa kanyang magandang gabi. Ano bang kailangan mo? At sinusundan mo pa kami rito? Hindi ka ba marunong makaintindi na tapos na tayo? Naibenta ko na ang bahay kaninang umaga. Wala na kayong makukuha sa akin. Gumapang ako sa putik at pilit na inabot ang gilid ng kanyang sapatos. Nilunok ko ang lahat ng natitira kong dangal. Gary, si Maya, nag-aagaw buhay ang anak natin sa ospital. 48 oras na lang daw ang itatagal niya kung hindi maoperahan. Nagmamakaawa ako, Gary. Kunin mo na ang lahat sa akin. Ibigay mo na ang buong buhay mo sa kanya. Pero iligtas mo lang ang bata. Kahit iyon na lang, pambayad lang sa ospital. Umirap si Gary. Nagpalinga-linga upang siguraduhing walang ibang nakakakita sa iskandalong ginagawa ko. Dumukot siya sa kanyang makapal na leather wallet. Hinugot niya ang isang malutong na 1,000 piso. Bahagya itong nilukot at walang awang inihagis sa mismong mukha ko. Ang pera ay dahan-dahang nahulog at lumubog sa maputik na tubig sa aking harapan. Ayan, pambili ng bulaklak para sa kabaong ng bata. Malamig na binitawan ni Gary ang mga salitang yon na tila mga karit na pumatay sa aking kaluluwa. Huwag mo na kaming gambalain ni Stella. May flight pa kami bukas ng gabi papuntang Canada. Tumalikod siya at maingat na inalalayan si Stella papasok sa mataas na sasakyan. Ngunit sa isang saglit, sa kalagitnaan ng aking lumalabong paningin, dahil sa luha at ulan, may napansin akong kakaiba. Sa pag-akyat ni Stella sa sasakyan, hinawakan niya ang kanyang umbok na tiyan, hindi upang protektahan ito tulad ng isang normal na ina. Sa halip, hinila niya ito pataas na tila isang matigas at mabigat na bagay na nadudulas mula sa ilalim ng kanyang bestida. Isang mabilis, ngunit napakatigas na paggalaw na tila nag-aayos ng sinturon kaysa humahaplos ng sanggol. Sumara ang pinto ng sasakyan
at mabilis itong umarangkada. Hinahayaan ang maruming tubig mula sa gulong nito na walang awang humampas sa aking mukha. Naiwan akong nakaluhod sa gitna ng daan, walang kasama, kundi ang malakas na pagbuhos ng ulan. Tinitigan ko ang basang 1,000 piso na nakalutang sa putik. Inaasahan kong iiyak ako ng malakas. Inaasahan kong magwawala ako sa sakit. Ngunit sa halip na luha, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Namatay ang tangang asawa na nagtitiis sa pang-aabuso para sa salitang pamilya. Dahan-dahan kong pinulot ang basang pera. Sa bawat pagdampi ng aking mga daliri sa papel, naramdaman ko ang pag-usbong ng isang bagong apoy sa aking dibdib, isang yelo na nag-aapoy sa matinding galit. Mariin kong kinuyom ang aking mga kamao habang pilit kong pinipigilan ang emosyon na gustong sumabog sa loob ko. Ramdam ko ang hapdi sa aking mga palad habang patuloy na bumubuhos ang malamig na ulan sa aking mga kamay. Hindi na ako iiyak. Ang mga luha ay para sa mga taong umaasang may darating na tutulong sa kanila. Sa mundong ito, natutunan kong ako mismo ang kailangang tumayo. Para sa sarili ko at para kay Maya. Dahan-dahan akong bumangon mula sa putik. Pinipilit ang sarili na manatiling matatag sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan. Ang aking likod ay tuwid at ang aking mga mata ay walang ni isang emosyon, kundi purong determinasyon. Bumalik ako sa ospital, nakatayo sa labas ng salamin kung saan nakahiga ang aking anghel. Ang walang awang pag-usad ng mga kamay ng orasan sa pader ay tila humihiwa sa bawat segundong natitira para sa buhay ng aking anak. Pinagmasdan ko ang kanyang inosenteng mukha. 48 oras, paano ako bubuhay ng isang anghel sa mundong pinamumunuan ng mga demonyo? Ang sagot ay napakalinaw. Sa loob ng 48 oras na ito, kailangan kong maging mas masama at mas matalino kaysa sa mga demonyong gustong pumatay sa amin. Magsisimula ako ngayon. Kasi ang liwanag ng umaga ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na paalala na ang oras ng aking anak ay patuloy na nauubos. Habang ang lungsod ay nag-uumpisa pa lamang gumising, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa isang luma at matigas na silyang gawa sa kahoy sa loob ng isang maliit na free legal clinic. Ang amoy ng mga lumang papel at alikabok ay humahalo sa kaba sa aking dibdib. Wala akong pambayad sa magagaling na abogado, ngunit desperado akong makahanap ng butas sa batas upang mabawi ang pera na karapatan ng anak ko mula sa magnanakaw niyang ama. Bumukas ang pinto ng isang maliit na opisina at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na blazer. Tuwid ang buhok at may mga matang tila nakabasa na ng libu-libong kasinungalingan. Siya, si Attorney Elena Vasquez. Wala siyang suot na mamahaling alahas tulad ni Stella, ngunit ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa kapangyarihan at autoridad na hindi mabibili ng pera. Pinapasok niya ako sa kanyang opisina na maayos, tahimik, at may banayad na amoy ng mamahaling kape. Isang malaking kaibahan sa magulong buhay na iniwan ko sa labas. Maingat kong inilatag sa kanyang mesa ang mga lukot at basang dokumentong palihim kong nakuha mula sa basurahan ni Gary bago ako palayasin. Mga resibo, bank statements na pinunit, at mga sulat na hindi ko maintindihan dahil palagi akong pinapaniwala ng biyenan ko na masyado akong bobo para sa mga usaping pinansyal. Nakinig si Elena sa buong kwento ko nang walang pag-abala. Nakahalukip-kip habang pinagmamasdan ang mga marka ng pasa sa aking mga braso at ang pumutok kong labi. Nang matapos ako, dahan-dahan niyang kinuha ang isa sa mga napunit na bank statement at maingat na pinagdugtong ang mga numero sa kanyang isip. 5 taon kang pinaniwala ng asawa mo na bagsak ang kumpanya niya at kayo ay naghihirap. Panimula ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim, na nakakapanindig balahibo. Pero ayon sa mga financial trails na ito, Isabel,
Hindi nalulugi ang kumpanya. Nilulugi niya ito. Ang asawa mo ay palihim na nag-e-embezzle o nagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa sarili niyang mga business partners. Pinapaikot niya ang pera palabas papunta sa mga peking shell companies. Pumikit ako ng mariin habang ang isang panibagong alon ng pagtataksil ay humampas sa aking dibdib. Ninanakawan niya ang kumpanya upang bigyan ng marangyang buhay ang kanyang kabit. Habang ako ay nagbibilang ng barya, pambili ng gamot, at ang anak niya ay naghihingalo sa isang pampublikong ospital. Isusumbong ko siya. Nanginginig ang aking panga sa galit. Ipapakulong ko siya ngayon din. May mga ebidensya ako rito. Kapag nakulong siya, baka maibenta ko ang mga natitira niyang ari-arian para maipagamot si Maya. Umiling si Elena at nagpakawala ng isang mabigat na hininga. Iyan ang unang reaksyon ng isang nasaktang asawa, pero yan din ang pinakamaling hakbang na gagawin mo bilang isang ina. Kung isusumbong natin si Gary ngayon, agad na papasok ang Anti-Money Laundering Council. Ipapa-freeze nila ang lahat ng bank accounts niya, pati na ang mga natitirang ari-arian, para maimbestigahan. Tatakbo ng ilang buwan o taon ang kaso. Wala kang makukuhang kahit isang kusing hanggang hindi tapos ang paglilitis. At ayon sa sinabi mo, 48 oras na lang ang natitira para sa operasyon ng anak mo. Napaawang ang aking mga labi at dahan-dahang napasandal sa upuan. Pakiramdam ko ay pinabagsakan ako ng isang buong semento. Ang batas na inaasahan kong magliligtas sa amin ay siya pa palang tatalo sa oras ni Maya. Ano ang gagawin ko? Bulong ko. Ang boses ay halos liparin ng hangin. Hahayaan ko na lang ba silang makatakas pa Canada habang inililibing ko ang sarili kong anak? Tumayo si Elena mula sa kanyang upuan. May kinuha siyang isang malinis at puting ceramic mug. Nagbuhos ng mainit at bagong timplang kape mula sa kanyang coffee maker at dahan-dahang inilapag ito sa tapat ko. Umakyat ang mainit at nakakaginhawang singaw sa aking mukha. Uminom ka muna. Utos niya ng may lambing na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa loob ng 5 taon, palagi kang nagsisilbi sa iba. Ngayon, hayaan mong pagsilbihan kita bilang kapwa mo babae dahil kailangan mo ng lakas para sa plano natin. Nanginginig ang aking mga daliri nang hawakan ko ang mainit na tasa. Ang bawat higop ng mapait at matapang na kape ay tila gumigising sa mga natutulog na ugat sa aking katawan. Ito ang unang pagkakataon na may nag-alaga sa akin, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang tao na karapat-dapat igalang. Ang simpleng gawaing iyon ni Elena ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Sumandal si Elena sa gilid ng kanyang mesa at nag-cruise ng mga braso. Hindi natin gagamitin ang batas para wasakin siya ng direkta. Gagamitin natin ang sarili niyang kasakiman para wasakin niya ang sarili niya. Magtatayo tayo ng isang irrevocable medical trust fund sa ilalim ng pangalan ni Maya. Kumunot ang aking noo. Ano yon? Ito ay isang espesyal na account, paliwanag ni Elena, na may matalim na kislap sa kanyang mga mata. Kapag naipasok ang pera dyan para sa isang emergency medical procedure ng isang bata, hindi na ito kailanman mababawi ng naglagay. At mas lalong hindi ito basta-basta mafi-freeze ng gobyerno dahil may batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga batang nasa bingit ng kamatayan. Ang kailangan lang nating gawin ay linlangin si Gary na ipasok ang ninakaw niyang pera sa account na ito bago siya tumakas. Pero hindi niya gagawin yon. Umiling ako. Napakagahaman ng asawa ko. Wala na siyang pakialam sa bata. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Kaya nga hindi niya dapat malaman na kay Maya mapupunta ang pera. Kailangan ng asawa mo na mabilis na mailipat ang mga pondo sa isang offshore shell company sa Canada nang hindi napapansin ng gobyerno. Ipapaloob natin ang kontrata ng trust fund sa tumpok ng mga legal na dokumento para sa kanyang pag-alis.
at mga papeles ng utang na gusto niyang ipasa sa'yo. Dahil ang tingin niya sa'yo ay isang bobong asawa na walang alam sa batas, hindi niya pag-aaksayahang basahin ang bawat pahina na ibibigay mo sa kanya. Unti-unting naging malinaw sa akin ang larawan. Isang bitag na nagkukunwaring pabor, isang Trojan horse. Ngunit upang maisakatuparan ito, kailangan kong bumalik sa impyernong iniluwa na ako. May isa pa akong napansin sa mga dokumentong dinala mo. Dagdag ni Elena, ang boses ay bumaba sa isang seryosong tono. May isang pahina rito ng isang lihim na kasunduan na kamakailan lang ay pinapirmahan ng biyenan mo kay Gary. Hindi buo ang dokumento kaya hindi ko matukoy kung ano. Pero tila may kinalaman ito sa titulo ng inyong mansyon. Niloloko rin ng Doña Carmen na iyon ang sarili niyang anak. Maaari nating itong magamit bilang huling baraha para pag-awayin ang dalawang buwitre. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang aking asawa at ang aking biyenan ay kapwa may mga patalim na nakatago sa likod ng isa't isa. Ang kailangan ko lang gawin ay painitin ang sitwasyon hanggang sa sila na mismo ang magsakitan. Bumangon ako mula sa upuan at nagpaalam saglit upang pumasok sa banyo ng klinika. Nakaharap ako sa isang basag na salamin sa itaas ng lababo. Pinagmasdan ko ang aking sarili, ang mga namamagitang pasa sa aking pisngi, ang gulo-gulo kong buhok, at ang mga matang pugto sa kakaiyak. Sa loob ng 5 taon, ito ang mukhang nakasanayan nilang tapakan. Ang mukha ng isang talunang biktima. Huminga ako ng malalim. Ibinaba ko ang aking mga balikat, pinayuko ang aking ulo, at pinilit ang aking mga mata na maging kaawa-awa. Nagsanay akong humikbi. Nagsanay akong magmakaawa sa hangin. Nagsanay akong hubarin ang lahat ng aking natitirang dignidad upang maging isang perpektong papet sa kanilang paningin. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagpapanggap, bigla kong inangat ang aking mukha. Nawala ang hikbi. Ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng malalim na dagat sa gitna ng gabi. Ang aking mga labi ay umukit ng isang mapait at manipis ng ngiti. Ang tangang asawa ay nananatili sa loob ng salaming ito, ngunit ang babaeng haharap sa kanila ngayon ay ang mismong batas na sisingil sa kanilang mga kaluluwa. Nang mag-agaw ang liwanag at dilim, natagpuan ko ang aking sarili na muling nakatayo sa harap ng malalaking bakal na gate ng mansyon ng mga nagtaksil sa akin. Ang ulan ay huminto na. Nag-iwan ng malalamig na simoy ng hangin at amoy ng basang aspalto. Sa loob ng matataas na pader na yon, naroon ang mga halimaw na nagdiriwang para sa aking pagbagsak. Naroon ang lalaking pumatay sa aking puso at ang matandang humigop sa aking kabataan. Nanginig ang aking mga tuhod sa tuwing naaalala ko ang mga matutulis na salita at mga pananakit nila sa akin. Natatakot ako na baka hindi ko makayanan. Natatakot ako na baka sa isang maling tingin ay mabunyag ang galit na nag-aapoy sa aking dibdib. Kaya ko bang linlangin ang mga demonyo sa mismong loob ng kanilang sariling kaharian? Inilagay ko ang aking nanginginig na kamay sa malamig na doorknob ng malaking pinto. Ipikit ko ang aking mga mata. Inaalala ang tunog ng makina na nagpapanatiling buhay sa aking anak at buong lakas na inikot ang seradura. Ang mahaba at mabigat na paglangit-ngit ng makapal na pintong kahoy ay tila naghuhudyat ng pagbubukas ng entablado para sa aking huling pagganap. Ang pagbukas ng matigas na kahoy na pinto ay nagluwa sa akin pabalik sa mismong impyernong tinakasan ko. Sa pagpasok ko sa loob ng malawak at marangyang sala, agad na sumalubong sa aking pangamoy ang halimuyak ng mamahaling lavender air freshener na paborito ng aking biyenan. Nakaupo si Doña Carmen sa paborito niyang antigong silya. Marahan na humihigop ng mainit na tsa, habang si Gary ay nakasandal sa bar counter at nagbubuhos ng mamahaling alak sa kanyang baso. Ang kanilang mga mukha ay naglalarawan ng perpektong kapayapaan. Tila ba hindi sila nagtulak ng isang ina at isang naghihingalong bata sa gitna ng bagyo kagabi.
Huminto ako sa gitna ng malamig na marmol. Hinayaan kong manginig ang aking mga balikat, ibinaba ang aking paningin, at pinakawalan ang mga luhang matagal ko nang pinraktis sa harap ng basag na salamin. Dahan-dahan, ibinagsak ko ang aking mga tuhod sa sahig. Ang tunog ng aking pagluhod ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Gary! Parang awa niyo na. Ang tinig ko ay pumiyok, basag, at puno ng pagmamakaawa na ginawa kong kasing kaawa-awa ng isang asong tinadyakan pabalik sa kanyang kulungan. Patawarin niyo na ako sa inasal ko kagabi. Wala na kaming mapupuntahan. Kahit sa kwarto na lang ng mga katulong, kahit makihati na lang ako sa tira-tirang pagkain niyo, papasukin niyo lang ulit ako. Hindi ko nahihingi ng tulong niyo para kay Maya. Hayaan niyo lang akong may masilungang bubong habang nag-aayos ako ng mga papeles sa charity. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Carmen ang kanyang tasa ng tsa. Ang kanyang mga labi ay umukit ng isang mapanghusgang ngiti bago siya tumayo at lumapit sa akin. Pinagmasdan niya ang aking pag-iyak na tila nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. Inabot ko ang laylayan ng kanyang magarbong duster, ngunit bago pa man dumampi ang aking mga daliri sa tela, itinaas niya ang kanyang paa. Ang matigas na takong ng kanyang mamahaling sapatos ay walang awang bumaon sa itaas ng aking kanang kamay. Napakagat ako sa aking ibabang labi hanggang sa malalasahan ko ang sariling dugo upang pigilan ang isang malakas na sigaw. Ang kirot ay tumagos hanggang sa aking mga buto. Pinadiinan pa ng matanda ang kanyang pag-apak at nakita ko ang kasiyahan sa kanyang mga mata habang namimilipit ako sa sakit. Mula sa likuran, narinig ko ang isang mahina at mapanuyang halakhak mula kay Gary na muling uminom ng alak na tila ba ang aking pagdurusa ay ang pinakamasarap na pulutan. Sinasabi ko na nga ba at babalik kang nakagapang, Isabel? Mapangaping wika ni Doña Carmen, hindi inaalis ang bigat ng kanyang sapatos sa aking nanginginig na kamay. Akala mo ba ganun kadaling mabuhay sa labas ng wala ang pera ng pamilyang ito? Isang kang malaking linta na walang silbi. Bakit pa kita patutuluyin dito? Nilunok ko ang matinding pandidiri sa sarili. Pipirmahan ko po ang lahat. Mabilis kong sagot. Hinahayaan ng mga luha na maghugas sa aking pisngi. Iyong sinabi ni Gary kagabi tungkol sa pagbebenta ng bahay, iyong mga utang sa kumpanya. Ibibigay ko po ang karapatan ko. Kahit wala na po akong makuha ni isang sentimo sa annulment natin, Gary, para lang sa kapayapaan ng isip ko at para may matulugan ako, gagawin ko po lahat ng iuutos nyo. Nakita ko ang mabilis na pag-angat ng kilay ni Gary. Nawala ang kanyang mapanuyang ngamong ngiti at napalitan ito ng matinding kislap ng kasakiman. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Kinakalkula ang halaga ng aking pagiging desperada. Para sa isang taong nagmamadaling tumakas patungong Canada, dala ang mga ninakaw na pondo. Isang napakalaking biyaya ang magkaroon ng isang uto-utong asawa na handang umako ng lahat ng naiwang gulo. Wala siyang ideya na ang kanyang pagnanasang makatakas nang malinis ang mismong magbabaon sa kanya ng buhay. Inialis ni Doña Carmen ang kanyang paa mula sa aking kamay. Iniiwan ang isang malalim na pulang marka na malapit nang maging pasa. Naglakad si Gary patungo sa isang malaking mesa na gawa sa kahoy at kumuha ng isang makapal na brown envelope. Malakas niya itong inihagis sa aking paanan. Ang mga papel sa loob nito ay bahagyang lumabas. Nagpapakita ng mga logo ng iba't ibang bangko. Dahil nagmamakaawa ka rin lang para maging kapaki-pakinabang, Isabel, malamig na utos ni Gary. Bukas na bukas din, pupunta ka sa mga bangkong yan. Ikaw ang mag-aayos ng lahat ng transfers at pipirma sa mga papeles bilang asawa ko at authorized representative. May mga utang ang kumpanya na kailangang ilipat sa pangalan mo bilang kapalit ng pananatili mo sa bahay na ito. Kung magkamali ka ni isang pirma, asahan mong sa kulungan ang bagsak mo bago pa mamatay ang anak mo. Maingat kong kinuha ang envelope mula sa sahig.
Yakap-yakap ito sa aking dibdib na tila isang napakahalagang kayamanan. Sa paningin nila, hawak ko ang sarili kong kamatayan. Ngunit sa ilalim ng aking nakayukong ulo, alam kong hawak ko ang Trojan horse na maingat na inihanda ni Attorney Elena. Dito ko isisingit ang Irrevocable Medical Trust Fund ni Maya. Sila na mismo ang nag-abot sa akin ng baril na ipuputok ko sa kanilang mga ulo. Opo, Gary, maiintindihan ko po at susundin ko ang lahat ng utos nyo. Mahina at nanginginig kong sagot. Kasabay ng aking pagtugon, bumukas ang malaking pinto sa likuran ko. Ang labis na matapang at nakakasulasok na amoy ng floral perfume ay agad na pumuno sa buong sala, mabilis na pumatay sa amoy ng lavender ng aking biyenan. Pumasok si Stella, nakasuot ng isang napakaikling bestida at malaking sunglasses kahit nasa loob na ng bahay. Sa likuran niya ay ang sunod-sunod na pagpasok ng 4 na naglalakihang mamahaling maleta. Nang makita niya akong nakaluhod sa sahig, isang malawak at mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na pinapula ng mamahaling lipstick. "Oh, look who's back! Ang paboritong basurera ng pamilya," natatawang sabi ni Stella habang naglalakad palapit kay Gary upang bigyan ito ng halik sa pisngi. Hinarap niya ako na tila isang reyna na naguutos sa pinakamababang uri ng alipin. "Dahil nandito ka rin lang naman at nakikitira ng libre, buhatin mo yang mga bagahe ko paakyat sa kwarto namin ni Gary. Maingat ka, bawat isa niyan ay mas mahal pa sa naging buhay ng anak mo." Kumuyom ang aking kaliwang kamao, ngunit mabilis ko rin itong pinaluwag. Tumayo ako ng dahan-dahan, hindi tumitingin sa kanilang mga mata, at naglakad patungo sa nagbibigatang mga maleta. Binuhat ko ang 2 pinakamalaki. Ang bigat ng mga ito ay tila pumuputol sa aking mga balikat, ngunit mas pinili kong tiisin ang sakit kaysa magpakita ng anumang kahinaan. Habang iniaangat ko ang mga bag, isang pamilyar at napakalambot na tela ang nahulog mula sa gilid ng isa sa mga maleta. Isang mamahaling silk scarf na may tatak ng isang sikat na designer brand mula sa Europa. Pinulot ko ito. Ang kinis ng tela ay dumampi sa aking magaspang at sugatang kamay. Sa halip na ibato ito sa sahig o tapakan gaya ng ginawa nila sa akin, maingat ko itong itiniklop. Sa bawat tupi ko ng telang iyon, mabilis na kinakalkula ng aking isip kung ilang malalaking tangke ng oxygen at ilang araw sa intensive care unit ang mabibili ng nag-iisang kapirasong telang ito para kay Maya. Ang mga bagay na sa kanila ay simpleng palamuti. Sa akin at sa aking anak ay nangangahulugan ng buhay. Tinalikuran ko sila at nagsimulang umakyat sa mahaba at madilim na hagdanan ng mansyon, pasan-pasan ang mabibigat na bagahe ng babaeng umagaw sa posisyon ko. Ngunit pagdating ko sa gitna ng pasilyo sa 2 palapag, kung saan hindi na kayang maabot ng ilaw at paningin mula sa sala sa ibaba, unti-unting nawala ang pag-iyak sa aking mga mata. Pinunasan ko ang mga natirang luha sa aking pisngi gamit ang aking braso. Sa gitna ng malamig at madilim na espasyong yon, isang lihim at nakakapanindig balahibong ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi itong ngiti ng isang baliw, kundi ngiti ng isang manlalaro na alam ng hawak niya ang alas sa isang larong inaakala ng kanyang mga kalaban na panalo na sila. Tuwang-tuwa silang apihin ako dahil pakiramdam nila ay nasa tuktok sila ng mundo. Hindi nila alam na ako mismo ang naghuhukay ng bangin na babagsakan nila. Ibinaba ko saglit ang mga maleta upang magpahinga nang may mapansin akong isang maliit na puting papel na sumilip mula sa hindi nakasarang zipper sa tagiliran ng bag ni Stella. Kinuha ko ito. Isa itong resibo na nakatupi ng 4 na beses. Binuklat ko ito sa tapat ng mahinang liwanag mula sa bintana. Kumunot ang aking noo. Hindi ito resibo ng mamahaling damit, alahas, o kahit anumang gamot mula sa isang klinik ng doktor. Ang pangalan ng kumpanya na nakatatak sa itaas ay isang sikat na paggawaan ng mga props para sa pelikula at teatro.
Bakit may resibo si Stella mula sa isang kumpanya na gumagawa ng mga pekeng kagamitan para sa mga artista? Siguraduhin mong wala kang papalpakang pirma bukas, Isabel. Ang malakas at mapagbantang boses ni Gary ay umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng hagdanan. Binasag ang aking pag-iisip. Kapag nakita kong pumalpak ka sa paglipat ng mga pondo bukas, makikita mo ang hinahanap mong impyerno. Huminga ako ng malalim. Itinago ang kahinahinalang resibo sa loob ng aking dibdib at binuhat muli ang mga maleta. Tiningnan ko ang makapal na brown envelope na nakaipit sa aking braso. Ang patibong ay nakahanda na. Mababasa kaya ng demonyong asawa ko ang nakatagong patibong o tuluyan siyang mabubulag ng kanyang sariling kayabangan. Sa aking isipan, rinig na rinig ko na ang hinaharap. Ang malamig at walang awang tunog ng panulat na dumudulas sa papel, ang mismong tunog na tatapos sa kanilang maliligayang araw. Nakaupo ako sa isang mababa at basang bangko sa pinakasulok ng madilim na laundry area ng mansyon. Pinalilibutan ako ng nakakasulasok at sobrang tapang na amoy ng floral perfume na pilit kumakapit sa mga mamahaling damit ni Stella. Ang malamig na tubig mula sa gripo ay tuloy-tuloy na umaagos. Manhid na ang aking mga daliri habang kinukuskus ko ang kanyang mga sapin gamit ang isang magaspang at murang sabon panlaba. Sa bawat pagpiga ko ng tela, tila pinipiga ko rin ang natitirang kahinaan sa aking puso. Mula sa malalim na bulsa ng aking lumang apron, inilabas ko ang maliit na puting papel na palihim kong nakuha mula sa kanyang bagahe kahapon. Maingat ko itong pinagdugtong-dugtong sa ibabaw ng aking basang hita. Sa tulong ng aandap-andap na liwanag ng nag-iisang bombilya sa itaas, tuluyan kong nabasa ang mga nakaimprentang letra. Ang kumpanya ay hindi isang ospital o klinika ng isang sikat na obstetrician. Isa itong paggawaan ng mga props at prosthetics para sa mga pelikula at teatro. At sa ilalim ng listahan ng mga binili, nakasulat ang isang linyang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Premium Silicone Maternity Belly, 6 months. Napasinghap ako, hindi siya buntis. Ang tiyan na buong pagmamalaking hinahaplos ng asawa ko. Ang apong ipinagdiriwang ng biyenan ko na naging dahilan ng pagtataboy sa aking naghihingalong anak ay gawa lamang sa guma at kasinungalingan. Isang napakalaking panlilinlang upang mabilis na makuha ni Stella ang tiwala. At ang bilyong pisong ninakaw ni Gary bago sila tumakas patungong Canada. Mga buwitre silang nag-uunahang lamunin ng isa't isa nang hindi nila namamalayan. Kinabukasan, maagang inutos sa akin ni Stella na dalhin ang kanyang mga nilabhang damit sa master bedroom. Habang tahimik akong naglalakad sa makapal na carpet ng pasilyo, narinig ko ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng tubig mula sa malaking shower sa loob ng kwarto. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng banyo. Gamit ang dahan-dahan at walang tinig na mga hakbang, sumilip ako sa siwang ng pinto. Ang makapal na singaw ng mainit na tubig ay pumupuno sa loob ng banyo, ngunit malinaw kong nakita ang refleksyon ni Stella sa malaking salamin habang siya ay nagpapatuyo ng buhok. Walang bakas ng pagiging ina sa kanyang katawan. Patag at manipis ang kanyang tiyan. At nang tumalikod siya upang kunin ang kanyang tuwalya, tumambad sa aking paningin ang malalalim at mapupulang marka ng mahigpit na sinturon na nakapalibot sa kanyang ibabang likod. Ang mga markang iniiwan ng araw-araw na pagtatali ng isang mabigat na pekeng tiyan. Sa gilid ng lababo, nakapatong ang isang malaking kulay balat na silicone pad, maingat na nakabalot sa malambot na tuwalya. Isang malamig na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Hawak ko na ang isang patalim na kayang sumugat sa kanilang lahat, ngunit hindi ko pa ito gagamitin. Kailangan muna nilang mahulog sa pinakamalaking bitag. Pagsapit ng hapon, inutusan ako ni Gary na sumunod sa kanya sa isang pribado at marangyang kwarto ng isang malaking bangko sa sentro ng Makati. Suot ko ang pinakamaayos kong lumang damit,
Bit-bit ang makapal na brown envelope na naglalaman ng mga dokumento at naglalakad ng nakayuko sa likuran niya na tila isang anino na walang sariling isip. Ang lamig ng aircon sa loob ng VIP lounge ay tila bumabaon sa aking mga buto. Kaibang-kaiba sa init at alikabok ng lansangan kung saan nila ako itinapon. Dumating ang isang kinatawan mula sa isang offshore banking firm. Nakasuot ito ng isang mahigpit at formal na itim na suit, nakapusod ng mahigpit ang buhok, at may suot na makapal na salamin na nagtatago sa hugis ng kanyang mga mata. Walang bakas ng pagiging palakaibigan sa kanyang matigas na boses. Si Attorney Elena, na perpektong nagbalat kayo bilang isang walang pusong corporate banker. Mr. Gary, nakahanda na ang mga papeles para sa paglilipat ng iyong mga pondo papunta sa iyong offshore account sa Toronto. Panimula ni Elena gamit ang matatas at malamig na Ingles habang naglalapag ng isang patong ng mga makakapal na kontrata sa ibabaw ng glass table. Umupo si Gary nang may labis na kayabangan. Inayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit at ngumiti ng nakakaloko. Make it quick. Marami pa akong aayusin para sa flight namin ng pamilya ko bukas. Tumingin siya sa akin ng may halong pandidiri. At ikaw, Isabel, ilabas mo na yung mga dokumento ng utang ko na ipapangalan sa'yo. Pumirma ka na dyan para matapos na tayo. Tingnan niyo nga naman itong asawa ko, Miss Banker. Walang alam sa buhay kundi maglaba at umiyak. Mabuti na lang at ako ang nag-iisip para sa aming lahat. Kundi sa kangkungan sila pupulutin. Yumuko lamang ako, kinagat ang aking labi, at nagpanggap na natatakot habang inilalapag ang aking mga papeles. Hindi alam ng hangal kong asawa na sa ilalim ng mga dokumento ng utang na yon, maingat na inipit ni Elena ang kontrata para sa Irrevocable Medical Trust Fund. Iniabot ni Elena ang isang mamahaling panulat kay Gary. Pirmahan niyo po ang bawat pahina, Mr. Gary. Kabilang narito ang huling pahina para sa inyong special trust company na poprotekta sa inyong mga pondo laban sa anumang imbestigasyon ng gobyerno. Sa sobrang pagmamadali at kumpiyansa ni Gary na masyadong perpekto ang kanyang plano, hindi na siya nag-abala pang basahin ang mga maliliit na letra sa bawat pahina. Ang paningin niya ay nakatutok lamang sa kinabukasan niya kama niya sa Canada, kasama ang pera, at ang babaeng iniisip niyang magbibigay sa kanya ng tagapagmana. Ang matalim at mabilis na tunog ng paglapat ng kanyang panulat sa papel ay musika sa aking pandinig. Bawat kumpas ng kanyang kamay ay katumbas ng pagliligtas sa buhay ni Maya at pagpirma sa kanyang sariling hatol na kamatayan sa lipunan. Nang makuha ni Elena ang lahat ng pinirmahang manipis na papel, nagkatinginan kaming dalawa sa loob ng isang bahagyang segundo. Isang napakabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata bago siya tumayo at formal na nakipagkamay kay Gary. Nangokandado na ang pondo. Ligtas na ang anak ko. Walang kapangyarihan sa mundo ang makakabawi ng perang yon. Pag-uwi namin sa mansyon, dumiretso ako sa maliit at madilim na banyo ng mga katulong. Binuksan ko ang gripo ng malakas. Kumuha ako ng murang sabon na kulay asul at sinimulang kuskusin ang aking mga kamay. Paulit-ulit. Paulit-ulit hanggang sa mamula ang aking balat at hapdiin ang aking mga nakaraang sugat. Tumingin ako sa maliit at basag na salamin. Wala na ang luhang pumipigil sa aking paghinga. Sa halip, isang malalim at payapang kaligayahan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang aking mga kamay na amoy murang sabon. Mga kamay na pinagtawanan nila dahil sa magaspang na kalyo ang siyang mismong humugot sa buhay ng aking anak pabalik mula sa hukay. Mas malinis ang aking kaluluwa kaysa sa buong angkan nilang nabubuhay sa nakaw na yaman. Ngunit ang laro ay hindi pa tapos. Ang susunod na babagsak ay ang reyna ng mansyong ito. Pagsapit ng madaling araw, nang ang buong bahay ay binalot ng matinding katahimikan at lahat ay mahimbing na natutulog, lumabas ako ng aking maliit na kwarto upang kumuha ng tubig.
Sa pagdaan ko sa mahabang pasilyo, napansin ko ang isang maliit na siwang ng liwanag mula sa pintuan ng library ni Gary. Nagtago ako sa likod ng isang malaking florera at sumilip. Nakikita ko si Doña Carmen, suot ang kanyang mahabang pantulog, nagmamadali at patagong binubuksan ng matanda ang lihim na kahadeyero sa likod ng isang malaking painting. Inilabas niya ang isang pamilyar na envelope na naglalaman ng titulo ng mansyon. Bakit palaging nagpupunta si Doña Carmen sa kahadeyero tuwing madaling araw? Anong lihim ang kanyang tinatago mula sa sarili niyang anak? Kailangan kong makakuha ng kahit isang piraso ng ebidensya mula sa kwartong yon upang lubusang pag-awayin ang mag-ina. Nang makita kong isinara na niya ang kaha at naghahandang lumabas, mabilis akong umurong at naglakad pabalik sa pasilyo, nagpapanggap na papunta sa kwarto ni Stella upang kunin ang natitirang mga labahin upang hindi ako paghinalaan. Ngunit bago pa man ako makalapit sa pinto ni Stella, ang buong pasilyo ay bigla ang binuhusan ng nakakabulag na liwanag mula sa pagbukas ng pangunahing switch ng ilaw. Tumigil ang aking paghinga. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Doña Carmen. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod at ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding puot habang nakatingin sa akin. Anong ninanakaw mo dyan, hampas lupa? Ang malakas at dumadagundong na sigaw ng matanda na tila yayanig sa mga haligi ng mansyon. Natigilan ako. Nakatitig lamang ako sa kanya habang ang lamig ng sahig ay gumagapang paakyat sa aking mga binti. Mabubunyag ba ng maaga ang aking mga lihim? Ang nanlilisik na mga mata ng matanda. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng malamig na pawis sa aking likuran habang nanlilisik ang mga mata ni Doña Carmen sa kabilang dulo ng madilim na pasilyo. Ang kanyang tinig ay tila kidlat na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Mabilis kong ibinaba ang aking paningin at pinilit na manginig ang aking mga tuhod. Mahigpit kong niyakap ang manipis kong braso, nagkukunwaring isang daga na nahuli ng isang malupit na pusa. Pasensya na po. Pumiyok ang boses ko, pilit na pinatutunog na kaawa-awa. Inutusan po kasi ako ni Stella kanina na labhan ang mga damit niya bago siya matulog. Natatakot po akong magalit si Gary bukas kung hindi ko natapos. Nawala lang po ako sa direksyon dahil sa dilim. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay nalukot sa matinding pandidiri. Para sa kanya, isa lamang akong bobong alila na hindi kayang mag-isip ng anumang masama laban sa kanila. Ang kanyang kayabangan ang naging pinakamakapal kong kalasag. Wala ka talagang kwentang babae. Kahit sa sarili mong bahay, naliligaw ka. Bumalik ka na sa lungga mo at huwag kang pakalat-kalat, hampas lupa. Bulyaw ng matanda, bago mariing isinara ang pinto ng kanyang silid. Dala-dala ang titulo ng mansyon na akala niya ay mapapasa kanya habang buhay. Kinabukasan ng gabi, ang buong mansyon ay nagningning sa labis na karangyaan. Isang malaking salo-salo ang inihanda ni Doña Carmen para sa formal na pag-alis ni Gary at Stella patungong Canada. Ang hangin sa loob ng malawak na sala ay napuno ng halimuyak ng mamahaling pabango, amoy ng inihaw na karne at matamis na alak na inaangkat pa mula sa Europa. Sa bawat sulok, naroon ang mga kilalang kaibigan ng pamilya, mga taong kasing peke ng mga alahas na suot nila. Samantala, ako ay nakatayo sa isang madilim na sulok malapit sa kusina. Suot ang isang kupas na uniforme ng katulong na pinilit nilang ipasuot sa akin. Ang aking buhok ay amoy bawang at mantika, at ang aking mga paa ay manhid na sa maghapong pagtayo. Naging pulutan ako ng kanilang mga mapanuyang tingin at matatalim na bulungan. She's still here? Ang kapal naman ng mukha. Kung ako sa kanya, umalis na ako. Wala na ngang silbi sa asawa, nakikitira pa ng libre. Ang mga salitang ito ay sadyang pinalakas ng isa sa mga donya
upang marinig ko, kasunod ng isang malutong at mapanlait na pagtawa mula sa aking biyenan. Nilunok ko ang bawat pangiinsulto. Inihain ko ang mga nagkikinangang baso ng alak ng nakayuko. Hinahayaan silang tapakan ng aking pagkatao. Hindi nila alam na ang babaeng inaapakan nila ngayon ay ang mismong naghuhukay ng libingan ng kanilang kayamanan. Sa gitna ng kasiyahan, naramdaman ko ang isang mahinang pagyanig mula sa lumang cellphone na nakatago sa malalim na bulsa ng aking apron. Tumalikod ako patungo sa pasilyo ng kusina at mabilis na tiningnan ang screen. Isang mensahe mula kay Attorney Elena. Nakakandado na ang pondo. Ligtas na ang anak mo. Napatigil ang pagtibok ng aking puso. Napapikit ako ng mariin habang ang isang napakainit na alon ng ginhawa ay gumapang mula sa aking dibdib patungo sa buong katawan ko. Ligtas na si Maya. Hawak na namin ang pondo para sa kanyang bagong puso. Pinigilan ko ang aking sarili na humagulgol sa tuwa. Nang imulat ko ang aking mga mata at lumingon pabalik sa magarbong sala, hindi ko na nakita ang mga bisita bilang mga nakatataas na nilalang. Nakita ko silang lahat bilang mga payaso sa isang karnabal na malapit ng masunog. Dahan-dahang tinapik ni Gary ang gilid ng kanyang baso gamit ang isang pilak na tinidor upang kunin ang atensyon ng lahat. Ngumiti siya ng napakalawak, yakap-yakap si Stella sa baywang. "Thank you all for coming tonight." Panimula ng asawa ko. Ang boses ay nag-uumapaw sa huwad na tagumpay. "This trip to Canada is a new beginning for me, my new business ventures, and of course, for my beautiful Stella and our upcoming baby boy." Nagpalakpakan ng mga tao. Dumukot si Gary sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa pelos. Binuksan niya ito at inilantad ang isang kumikinang na singsing na may malaking diamante. Isinuot niya ito sa daliri ni Stella na umarte namang tila isang reynang nakatanggap ng korona. Alam ko, sa kaibuturan ng aking isip na ang diamanting iyon ay malamang na peke, isang huling pagyayabang ng isang lalaking pilit na tinatago ang katotohanang ibinuhos na niya ang lahat ng ninakaw niyang pera sa isang account na hindi na niya kailanman mabubuksan. Habang nag-iinuman at nagtatawanan ang lahat, nilapitan ko si Doña Carmen. Nakaupo siya sa isang antigong silya, tuwang-tuwa, habang ipinagmamalaki sa kanyang mga amiga ang pekeng apo sa tiyan ni Stella. May dala akong isang pilak na bandehado, ngunit sa halip na pagkain, nakapatong doon ang isang makapal na folder at isang gintong panulat. "Ma," mahina kong tawag, sapat lang para makuha ang atensyon niya nang hindi naaabala ang ibang bisita. Pinapapirma po ni Gary, mga papeles daw po ng insurance ng bahay at autorisasyon para sa inyo bilang tagapamahala ng mga may iwang negosyo habang nasa Canada siya. Nagliwanag ang mga mata ng matanda. Para sa kanya, ang mga salitang yon ay nangangahulugang ibinibigay na sa kanya ni Gary ang buong kontrol sa yaman ng pamilya. Tiningnan niya ako nang may matinding pagmamalaki at pang-uuyam. "Akin na nga iyan. Baka madumihan pa ng malagkit mong kamay." Hinablot niya ang folder mula sa bandehado. "Nakikita mo na, Isabel. Ako ang pinagkakatiwalaan ng anak ko sa mga ari-arian niya. Hindi ikaw na isang walang kwentang asawa." Kinuha niya ang panulat. Wala siyang binasa kahit isang pahina. Hindi niya nakita ang mga nakatagong sugnay sa ilalim ng pahina. Hindi niya alam na ang pinipirmahan niya ay hindi titulo ng yaman, kundi ang ganap na paglipat ng lahat ng bilyon-bilyong utang ng kumpanya at mga na-embezzle na pondo ni Gary sa kanyang sariling pangalan. Ginawa niyang kolateral ang mansyong labis niyang ipinagmamalaki. Nakangiti pa siyang pumirma sa bawat pahina. Iniisip na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Hindi niya alam na ang mismong kasunduang yon ang unti-unting magdadala sa kanya sa matinding pagkakautang. "Ibalik mo yan sa kwarto ni Gary at huwag mo nang pakialaman.
Lumayas ka na sa paningin ko. Utos niya, habang ibinabalik ang folder sa aking mga kamay. Tumango lamang ako at tahimik na naglakad palayo. Dala ang mga dokumentong magbabago sa kanyang kapalaran. Pagbalik ko sa madilim na kusina, inilapag ko ang folder at kinuha ang aking lumang cellphone. Binuksan ko ang screen. Bumungad sa akin ang larawan ni Maya. Nakangiti. Kahit pamaputla ang kanyang mga labi. Pinunasan ko gamit ang aking hinlalaki, ang basag sa salamin ng cellphone. Tila hinihaplos ang kanyang pisngi. Ibinulong ko sa malamig na hangin. Malapit na, anak. Makakahinga na tayo ng maluwag. Tumungo ako sa bintana ng kusina upang sumagap ng hangin. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang matataas na bakal na gate ng mansyon. Sa labas ng kalye, na bahagyang naiilawan ng mga poste, napansin ko ang ilang maitim na sasakyang walang plaka na tahimik na nakaparada. Walang bumababa. Walang nag-iingay. May mga anino ng mga lalaking naghihintay sa loob. Mga pulis ba yun na nakatanggap ng tip tungkol sa pagnanakaw ni Gary? O mga tauhan ng mga namumuhunang niloko niya na ngayon ay naghahanap ng hustisya gamit ang sarili nilang kamay? Ano man sila, alam kong ang mga buwitre sa labas ay handa nang sumalakay sa mga buwitre sa loob. Bumalik ang aking atensyon sa sala nang biglang tumahimik ang musika. Isang matalik na kaibigan ni Gary, isang negosyante rin, ang nagbiruang nagtanong tungkol sa puhunan na gagamitin ni Gary sa Canada. Pre, balita ko malaki-laki ang naipasok mo sa offshore account mo ah. Patingin nga ng zeros para ma-inspire naman kami bago ka umalis. Biro ng kanyang kaibigan na sinundan ng tawanan ng mga bisita. Dahil sa labis na kayabangan at alak na dumadaloy sa kanyang dugo, inilabas ni Gary ang kanyang mamahaling cellphone. Watch and learn, mga pre. Ganito ang itsura ng totoong yaman na hindi kayang abutin ng gobyerno. Binuksan niya ang kanyang banking app na nakakonekta sa account sa Toronto. Ang lahat ay nakangiti at nag-aabang. Ngunit nang mag-load ang screen, unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Gary. Ang kanyang malawak na ngiti ay napalitan ng isang patay na titig. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang, ay buong pagmamalaking nakahawak kay Stella, ay nagsimulang manginig ng matindi hanggang sa muntik na niyang mabitawan ang telepono. Umatras siya ng isang hakbang. Ang mga mata ay nanlalaki at tila lalabas sa kanilang mga lalagyan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Bakit? Basag at nanginginig na bulong ng asawa ko, hindi alintana ang mga nagtatakang bisita sa kanyang paligid. Bakit zero balance ang account ko sa Toronto? Ang malawak na sala ng mansyon na kanina lamang ay nag-uumapaw sa halakhak at kasikatan ay biglang binalot ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Ang mga bisita ay nagkatinginan, bakas ang pagkalito sa kanilang mga mukha habang pinagmamasdan ang namumutlang si Gary. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila aklat na pinunitan ng huling pahina. Nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri habang paulit-ulit na idinidiin ang screen ng kanyang mamahaling telepono. Umaasang nagkamali lamang ang kanyang paningin. Ngunit ang mga numerong nagpapakita ng kawalan ay hindi nagbago. Bakit zero balance? Basag at halos walang boses na bulong ng asawa ko. Mabilis siyang tumalikod sa mga nagtatakang bisita at naglakad patungo sa isang sulok. Nakita ko ang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Sinisira ang kanyang perpektong ayos. Dahan-dahan niyang itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Pilit na tinatawagan ang numero ng babaeng nagpakilala bilang corporate banker mula sa Toronto. Ngunit alam ko ang maririnig niya. Ang malamig at automatikong boses ng isang linya na hindi na kailanman makokontak. Ang kanyang yaman, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buong kaluluwa ay naipasok na sa isang vault na tanging ang pangalan ng aking anak ang may hawak ng susi. Habang unti-unting napagtatanto ng mga bisita na may malaking sakunang nangyayari at isa-isa silang nagpapaalam upang makatakas sa iskandalo,
Tahimik akong tumalikod at naglakad patungo sa madilim at masikip na kwarto ng mga katulong. Hindi ko na kailangang magsuot ng maskara. Hindi ko na kailangang manginig. Binuksan ko ang aking lumang aparador at kinuha ang isang maliit na bag. Hindi ko isinama ang mga niresiklong damit na ipinasuot nila sa akin. Wala akong kinuha mula sa impyernong ito, kundi ang lumang kumot ni Maya na kulay rosas. Inilapit ko ito sa aking mukha at nilanghap ang naiwang amoy ng baby powder ng aking anak. Ang amoy na ito ang nagbigay sa akin ng lakas upang suungin ang apoy. Ngayon, tapos na ang aking pagiging alipin. Nang humakbang ako palabas ng masikip na kwartong yon, iniwan ko na ng tuluyan ng Isabel na laging nakayuko at namamalimos ng awa. Ang aking gulugod ay tuwid na tuwid. Ang aking mga hakbang ay banayad ngunit puno ng awtoridad. Ang aking mga mata, na 5 taong lumuha dahil sa pang-aabuso, ay naging kasing lamig ng yelo. Pagbalik ko sa sala, wala na ang mga bisita. Tanging kaming 4 na lamang ang naiwan sa loob ng malaking palasyong gawa sa kasinungalingan. Si Gary ay parang isang asong ulol na nagpapabalik-balik sa paglalakad, habang si Doña Carmen at Stella ay pilit siyang tinatanong kung anong problema. Gary, anak, ano bang nangyayari? Bakit umalis ang mga bisita? Nag-aalalang tanong ni Doña Carmen. Babe, are we still flying tomorrow? Nakapak na ang lahat ng gamit ko. Naiinis na reklamo ni Stella. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Naglakad ako patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng aking mga sapatos sa marmol na sahig ay kumuha sa kanilang atensyon. Tiningnan nila ako nang may halong pagtataka at pandidiri. Lalo na nang makita nilang bitbit ko ang aking maliit na bag. Saan ka pupunta? Hampas lupa? Wala pa akong inuutos sa'yo. Singhal ng aking biyenan. Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa malaking mesang gawa sa salamin, kung saan nakapatong ang mga mamahaling bote ng alak. Dumukot ako sa bulsa ng aking apron at inilabas ang maliit, puti, at nakatuping resibo na matagal kong itinago. Dahan-dahan ko itong inilapag sa gitna ng mesa. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Stella at sa unang pagkakataon, hindi ako kumurap. Buntis ba kamo? Ang aking boses ay napakalamig. Walang bahid ng anumang emosyon. Baka sa hangin. Nawala ang kulay sa mukha ni Stella. Mabilis na umatras ang kanyang mga paa. Napatingin si Doña Carmen sa papel na inilapag ko. Hinablot ito ng matanda at inilapit sa kanyang mga mata. Binasa niya ang bawat letra. Premium Silicone Maternity Belly, 6 na buwan? Nanginginig ang boses ni Doña Carmen habang unti-unting naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang ibaling niya ang kanyang paningin sa sinapupunan ni Stella. Peke ang apo ko? Peke ang batang dinadala mo? Ma, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng basurerang asawa ni Gary para sirain tayo. Pasigaw na tanggi ni Stella, ngunit ang kanyang panginginig ay nagpapatunay sa katotohanan. Isang nakakabinging sigaw ng matinding galit ang kumawala sa lalamunan ni Doña Carmen. Bago pa man makapagsalita si Gary, lumundag ang matanda at ibinagsak ang isang napakalakas na sampal sa mukha ni Stella. Tumilapon ang mamahaling sunglasses ng kabit. Hindi pa nakontento, sinabunutan ni Doña Carmen ang buhok ni Stella. Kinakaladkad ito sa sahig. Gumanti si Stella. Pilit na iwinawak si ang matanda. Ang dating 2 marangyang donya na nagtulungan upang apihin ako ay ngayon nag-aaway na, parang mga hayop na nag-uunahan sa isang pirasong karne. Mga gasgas, pagkapunit ng mamahaling damit at mga murang umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang kaharian nila ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit ako sa bar counter ng may matinding kapayapaan. Kumuha ako ng isang malinis na basong kristal, nagbuhos ng malamig na tubig mula sa pitzel at inilapit ito sa aking mga labi. Uminom ako ng napakabagal
at napakakalma. Naramdaman ko ang pagdaloy ng malamig na tubig sa aking lalamunan. Pinapawi ang 5 taong uhaw mula sa impyernong naranasan ko. Pinagmasdan ko silang magkasakitan. Wala akong naramdamang awa. Tanging isang malalim at matalinong kasiyahan ang bumalot sa aking puso. Ngunit ang mga mata ni Gary ay hindi nakatutok sa nag-aaway na 2 babae. Nakatitig siya sa akin. Nakita niya ang aking pagiging kalmado. Nakita niya ang baso ng tubig. At sa sandaling iyon, nagdugtong ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang pagbabangko, ang mga papeles, ang asawang nagkunwaring bobo. Ikaw. Umusok ang ilong ni Gary. Ang kanyang muka ay pumula sa matinding puot. Ikaw ang may gawa nito. Niloko mo ako. Tumakbo siya palapit sa akin. Itinaas ang kanyang nakakuyom na kamao, handang basagin ang aking muka upang ibuhos ang lahat ng kanyang pagkabigo. Subalit hindi ako pumikit. Hindi ako umatras ni 1 pulgada. Tinitigan ko lamang ang kanyang kaluluwa na unti-unting nasusunog. Bago pa man dumapo ang kanyang kamao sa aking pisngi, itinaas ko ang aking cellphone at pinindot ang isang pindutan sa screen. Isang malakas at malinaw na boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono, bumasag sa ingay ng nag-aaway na mga babae. Ang dali talagang paikutin ng kumpanyang ito. 5 taon kong ninanakaw ang mga pondo at inililipat sa mga peking account, wala man lang silang kaalam-alam. At ang tanga kong asawa, siya ang gagawin kong panangga sa lahat ng utang habang nagpapakasarap tayo sa Canada. Boses ni Gary. Ang mismong pag-amin niya na ni-record ni Attorney Elena mula sa lihim na mikropono sa loob ng bangko kaninang hapon. Tumigil ang kamao ni Gary sa ere, nanginginig at nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding takot. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang kamay, umatras ng 2 hakbang na tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Tumigil din sa pag-aaway sina Doña Carmen at Stella. Parehong nakatingin kay Gary nang may matinding pagkabigla at pagkaunawa na ang lalaking inaasahan nilang magbibigay ng yaman ay siya palang wawasak sa kanilang lahat. Kasabay ng katahimikang bumalot sa sala, isang pamilyar at nakakakilabot na liwanag ang pumasok mula sa malalaking bintana. Pula at bughaw. Ang mga kulay ng batas na naghahalinhinan sa pagpinta sa mga pader ng mansyon. Kasunod nito ay ang napakalakas na pag-iyak ng mga sirena ng pulisya na tumigil mismo sa labas ng aming matataas na gate. Dumating na ang hustisya. Isang maliit na katanungan ang naglaro sa aking isipan habang pinapanood ko ang mga ilaw na yon. Paano nalaman ng mga awtoridad ang eksaktong lokasyon ng lahat ng tinatagong ebidensya ni Gary? Siguro'y ipinadala na ni Attorney Elena ang lahat ng kopya ng mga dokumento sa istasyon ng pulisya sa mismong sandaling nakandado ang pondo ng aking anak. Ang lahat ay perpektong nakaplano. Napasandal si Gary sa pader, hindi makahinga, habang naririnig ang mabibigat na yabag ng mga alagad ng batas na nagmamadaling pumasok sa aming bakuran. Ang kanyang kayabangan ay ganap ng nadurog. Sa huling pagkakataon, itinuro niya ako. Ang kanyang nanginginig na daliri ay sumisimbolo sa kanyang tuluyang pagkabaliw. Saan mo dinala ang pera ko, demonyo ka? Sigaw niya. Ang boses ay naputol dahil sa matinding pag-iyak ng isang duwag na natalo sa sariling laro. Bago pa man ako makabuka ng labi upang ibigay sa kanya ang huling salita, isang napakalakas na puwersa ang yumanig sa makapal na pintong kahoy ng mansyon. Sinisira ang seradura at pilit itong binubuksan ng mga awtoridad mula sa labas. Ang kalampag ng posas na bakal. Ang napakalakas na paghampas ng matigas na kahoy sa pader ang formal na tumapos sa paghahari-harian ng mga demonyo sa bahay na ito. Bumuhos papasok ang mga unipormadong alagad ng batas. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang puwang para sa anumang suhol o pakiusap. Sa isang iglap, ang marangyang sala na dati ay saksi sa aking mga luha
at pagmamakaawa ay naging isang masikip na hawla para sa mga totoong kriminal. Mabilis na pinalibutan ng mga pulis si Gary. Sinubukan niyang manlaban. Sumisigaw na isa siyang respetadong negosyante at may malaking pagkakamali lamang, ngunit walang nakinig sa kanyang mga palusot. Ang malamig na paglapat at paglak ng posas na bakal sa kanyang mga pulso ay tila musika ng katarungan na matagal ko nang inasam. Kinaladkad siya papalabas ng mismong palasyong ipinagmamalaki niya. Sa labas ng mataas na gate, nagkukumpulan ang mga tsismosang kapitbahay. Bitbit ang kanilang mga payong sa gitna ng ambon. Nagbubulungan at nakatitig sa pagbagsak ng lalaking tinitingala sa aming subdivision. Nakita ko ang matinding kahihiyan na bumasag sa ego ni Gary habang pilit niyang itinatago ang kanyang mukha mula sa mapanuring mga mata ngang lipunan. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot, ang kanyang kayabangan ay tuluyang naabo. Sa kabilang panig ng sala, sinubukan ni Stella na tumakas. Dala ang kanyang mamahaling bag na naglalaman ng mga alahas at kaunting cash. Sinubukan niyang dumaan sa likod ng kusina. Ngunit mabilis siyang hinarang ng isang babaeng pulis. Pilit na pumipiglas si Stella. Nagmamakaawang isipin daw ang bata sa kanyang sinapupunan hanggang sa walang awang hinila ng pulis ang kanyang damit pataas at tumambad sa lahat ang makapal na strap ng kanyang silicone na tiyan. Tuluyan siyang inaresto para sa panloloko at pakikipagsabwatan. Umiiyak siyang isinakay sa hiwalay na patrol car. Burado na ang kanyang pangarap na maging reyna ng Canada. Ngunit ang pinakamasarap na panoorin ay ang pagguho ng mundo ng babaeng nagturing sa akin bilang isang basurahan. Nagwawala si Doña Carmen. Pinaghahampas niya ang mga pulis gamit ang kanyang tungkod. Isinisigaw ang kanyang pangalan at kung gaano siya kayaman. Mga hampas lupa kayo, hindi niyo ba ako kilala? Kaya kong bilhin ang buong presinto ninyo. Bitiwan niyo ang anak ko. Ang matinis at naghihisteryong sigaw ng matanda na umaalingaw-ngaw hanggang sa labas ng kalsada. Isang lalaking nakasuit, isang investigador mula sa bangkong pinagkakautangan ng kumpanya ang lumapit sa kanya nang may dalang isang makapal na folder, ang mismong folder na inihain ko sa kanya kanina. Kalmado nitong ipinakita ang mga pahinang may pirma ng matanda. Mrs., hindi niyo na po mabibili kahit ang sarili ninyong kalayaan, malamig na wika ng investigador. Ayon sa mga dokumentong ito, na kusang loob ninyong pinirmahan ngayong gabi. Inako ninyo ang bilyon-bilyong utang ng kumpanya ng inyong anak. Dahil wala kayong sapat na pondo sa bangko para bayaran ito, ang mansyong ito at ang lahat ng inyong ari-arian ay automatikong ifo-foreclose ng bangko simula bukas. Kukunin po namin ang lahat ng laman ng bahay na ito. Wala na po kayong pera. Kayo na po ang magbabayad ng mga kasalanan ng inyong anak. Bumagsak ang panga ni Doña Carmen. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa sariling pirma na tila nagpatibay ng pagbagsak ng kanyang reputasyon. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa lupa. Hindi sa makinis na marmol ng kanyang sala, kundi sa labas, sa maputik na kalsadang nabasa ng ambon. Samantala, naglakad ako palabas at tumayo sa mataas na terasa ng mansyon. Mula roon ay tahimik ko siyang pinagmasdan. Ang kanyang mamahaling bestida ay ngayon ay nabalutan ng maitim na putik. Tila sumasalamin sa bigat ng sitwasyong kanyang kinasadlakan. Nakaluhod siya, nanginginig, at umiiyak ng walang tunog. Isang napakagandang kabaligtaran ng nangyari noong nakaraang araw nang ako ang nakaluhod habang tinatapakan niya ang aking kamay. Ngayon, siya na ang pulubi at ako ang babaeng nakatayo ng matuwid. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa at puno ng matinding pagsisisi na huli nang dumating. Isabel. Nanginginig ang boses ng matanda, iniuunat ang marumi niyang kamay patungo sa akin. Ikaw ang gumawa nito. Ibalik mo ang bahay ko.
Maawa ka. Tiningnan ko siya ng walang anumang emosyon, walang galit, walang awa. Hindi ako ang nagnakaw, ma. Ang aking tinig ay kasing lamig ng hanging humahampas sa amin. Kinuha ko lang ang tama at legal na bayad para sa 5 taong pagiging alipin ko. At ang bahay na ito, iyan ang presyo ng pananakit niyo sa anak ko. Sabi niyo nga noon, sanay ang aso sa tira-tira. Ngayon, kayo naman ang kumain ng mga tira-tirang iniwan ng sarili ninyong kasakiman. Tinalikuran ko siya habang tuluyan siyang humagulgol sa gitna ng putik at kahihiyan. Naglakad ako patungo sa malaking gate ng mansyon, dala ang aking maliit na bag. Sa aking paghakbang, napansin ko ang isang lantang bulaklak na nahulog mula sa mga palamuti ng kasayahan, nakalubog sa maruming tubig ng kalsada. Maingat ko itong pinulot. Ipinatong ko ang lantang bulaklak sa malamig na bakal ng nakasarang gate ng mansyon, isang tahimik na alay para sa pagkamatay ng pamilyang minsang sumira sa akin. Tuluyan na akong naglakad palayo sa dilim, bitbit ang kapayapaan sa aking dibdib. Nakuha ko na ang katarungan, nakaganti na ang babaeng inaapi. Subalit sa kalagitnaan ng aking mapayapang paghakbang, naramdaman ko ang mabilis at magkakasunod na pag-igkas ng aking telepono mula sa aking bulsa. Ang matinis at nagmamadaling pag-iyak nito ay tila isang babala na pumunit sa katahimikan ng gabi. Kinuha ko ito at agad na sinagot nang makita ang numero ng ospital. Mrs. Isabel, ang natataranta at sumisigaw na boses ng doktor ang sumalubong sa akin. Nasaan na po kayo? Bumagsak muli ang vital signs ni Maya. Hindi na kaya ng makina. Kailangan na po siyang hiwain ngayon din, Mrs. O tuluyan na natin siyang mawawala. Bumagsak ang aking mundo pabalik sa realidad. Wala na akong pakialam sa mga pulis, sa mansyon o sa mga taong nabubulok sa kulungan. Tumakbo ako ng buong lakas pabalik sa ospital. Habang sa aking isipan ay patuloy na umaaling-aungaw ang mabilis at walang patid na tunog ng makinang nagpapanatili sa natitirang hininga ng aking anak. Tumakbo ako sa loob ng puti at malinis na pasilyo ng pribadong ospital. Hindi pinapansin ang aking mga paa na nanginginig na sa pagod at kaba. Ang amoy rito ay kaiba sa pampublikong ospital na iniwan ko kanina. Wala ang lansa ng dugo at amoy ng basura. Dito ang hangin ay banayad, amoy lavender at malinis na kemikal na nagdadala ng isang uri ng pag-asa na tanging pera lamang ang nakakabili. Ngunit sa likod ng marangyang paligid na ito, ang tibok ng puso ko ay tila isang mabilis na tambol na gustong bumaklas mula sa aking dibdib. Mrs. Isabel, nakahanda na ang lahat. Ang boses ng isang nurse na agad akong sinalubong. Pumasok na po ang pondo mula sa trust fund. Ang pinakamagagaling na heart surgeon sa bansa ay nasa loob na ng operating room. Hinihintay na lamang po ang inyong huling pirma para sa emergency procedure. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinahawakan ng panulat. Sa bawat kumpas ng aking kamay sa papel, nararamdaman ko ang bigat ng ₱1,000,000 ninakaw ni Gary na ngayon ay nagiging buhay para sa aking anak. Ito ang katarungan. Ito ang bunga ng lahat ng aking paglunok ng apdo at pang-aalipusta. Matapos ang pirma, nakita ko ang mabilis na paggalaw ng mga doktor at nurse. Isinakay si Maya sa isang kulay pilak na kama, pinaliligiran ng mga makabagong makina na hindi ko akalaing makikita ko sa tanang buhay ko. Isinara ang malaki at mabigat na pinto ng operating room. Bumukas ang pulang ilaw sa itaas nito. Hudyat na nagsisimula na ang laban para sa huling hininga ng aking anghel. Napaupo ako sa malamig na sahig ng pasilyo. Wala akong pakialam kung magmukha akong gusgusin sa gitna ng marangyang ospital na ito. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hinayaan ko ang aking sarili na magmakaawa sa kalangitan. Inialay ko ang sarili kong buhay, ang bawat natitirang taon ng aking kabataan, kapalit lamang ng kaligtasan ni Maya.
Sa gitna ng aking pananalangin, naramdaman ko ang isang mainit at matibay na kamay na dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko si Attorney Elena. Wala siyang dalang mga papeles o kontrata ngayon. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng yelo. Sa halip, naroon ang isang malalim na pag-unawa ng isang kapwa babae. Ginawa mo ang lahat, Isabel. Mahina niyang wika. Ang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng aking giniginaw na pagkatao. Hindi ka lang naging matalino, naging matapang ka, at ang tapang na yon ang magdadala kay Maya pabalik sa'yo. Nandito lang ako. Hindi ka mag-iisa sa paghihintay. Walang salitang lumabas sa aking mga labi. Tanging isang mahigpit na hawak sa kamay ni Elena. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang halaga ng pakikipaglaban. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig na walang limitasyon. Lumipas ang mga oras na tila mga siglo. Ang bawat paggalaw ng mga kamay ng orasan sa pader ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking kaluluwa. Tinitigan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na puno ng kalyo, ang mga sugat mula sa mainit na mantika, ang mga marka ng pang-aabuso ni Doña Carmen. Napangiti ako ng mapait. Ang mga kamay na ito na itinuring nilang marumi at walang halaga ay ang mismong mga kamay na nagbuo ng isang matibay na kastilyo para sa aking anak. Ang mga kalyong ito ang naging hagdan ni Maya patungo sa kanyang kaligtasan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang mahinang tunog ng pag-off ng kuryente. Namatay ang pulang ilaw sa itaas ng pinto. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto at lumabas ang pangunahing siruhano. Tinanggal niya ang kanyang asul na surgical mask at ang kanyang muka ay nababalot ng matinding pagod. Ang pawis sa kanyang noo ay kumikinang sa ilalim ng mga puting ilaw ng pasilyo. Hindi ako makatayo. Nanigas ang aking buong katawan habang hinihintay ang mga salitang magtatakda ng aking susunod na hininga. Tumingin ang doktor sa akin at sa loob ng ilang segundo ng katahimikan, narinig ko ang sarili kong mabilis na paghinga. Mrs. Isabel, panimula ng doktor, dahan-dahang lumalapit sa akin. Tapos na po ang operasyon. Tumigil ang mundo ko. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na pader na nakaharang sa aming dalawa. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang banayad at payapang tunog ng sarili kong paghinga sa gitna ng nakakabinging kaba. Ligtas ba ang aking anak? O ang katarungang nakuha ko ay kapalit ng huling pagtibok ng kanyang puso? Ligtas ang anak mo, Isabel. Matagumpay ang operasyon. Ang mga salitang yun mula sa doktor ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng dumi, pagod at pait na namuo sa aking puso sa loob ng 5 taon. Napahawak ako sa braso ni Attorney Elena. Ang aking mga tuhod ay tuluyang nanghina at napaupo ako sa malambot na silya ng pasilyo. Naglabas ako ng isang napakahabang hininga, isang buntong hininga na tila nagpalabas ng lahat ng hanging matagal kong ipinon sa aking dibdib. Wala akong masabi. Tanging ang mainit na daloy ng mga luha ng wagas na kaligayahan ang sumagot para sa akin. Lumipas ang ilang araw. Sa loob ng isang pribadong kwarto na pinaliligiran ng mga puting rosas, pinagmasdan ko si Maya habang mahimbing na natutulog. Wala na ang makina na kailangang huminga para sa kanya. Ang kanyang mga pisngi ay nagsisimulang magkaroon ng kulay rosas at ang kanyang paghinga ay banayad at payapa. Isang himig na mas matamis pa sa anumang kanta sa mundo. Hinaplos ko ang kanyang malambot na buhok. Sa sandaling iyon, alam kong sulit ang lahat. Ang bawat sampal, ang bawat pagluhod sa putik, at ang bawat gabing hindi ako kumain para lang may maipon. Lahat ay nagbayad sa bawat pintig ng malusog na puso ng aking anak. Ngunit bago ko tuluyang iwan ang nakaraan, alam kong may isang huling bagay pa akong dapat gawin. Kailangan kong harapin ang anino na minsan kong itinuring na mundo. Matapos ang 1 linggo, natagpuan ko ang aking sarili
sa loob ng isang madilim, masikip, at mainit na silid sa loob ng kulungan. Ang amoy ng kalawang, pawis, at kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa paligid. Ang tunog ng mga pintong bakal na nagkakandado ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok, tila mga paalala ng kalayaang nawala sa mga taong nasa loob. Sa kabilang panig ng makapal na salamin, lumabas si Gary. Wala na ang lalaking may suot na mamahaling suit at may mapagmataas na tindig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang balat ay tila naging abo sa tamlay. At ang kanyang mga mata ay lubog at walang kislap. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at kinuha ang telepono sa gilid ng salamin. Isabel, salamat at dumating ka. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng desperasyon na tila isang taong malulunod. Patawarin mo ako, Isabel. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso ni Stella. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw at si Maya. Parang awa mo na. Bawiin mo ang mga dokumento. Sabihin mo sa kanila na pinilit ka lang ni Elena. Hindi ko kayang tumagal dito, Isabel. Mamamatay ako rito. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Inaasahan kong makakaramdam ako ng galit. Inaasahan kong sasabog ang aking dibdib sa puot. Ngunit ang naramdaman ko ay mas nakakatakot. Wala. Tanging isang malalim at malamig na pagwawalang bahala. Ang lalaking nasa harap ko ay isa na lamang estranghero na walang anumang puwang sa aking hinaharap. Wala na ang babaeng naniwala sa mga pangako mo, Gary. Ang aking tinig ay kalmado. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Pinatay mo siya noong gabing itinulak mo ako sa putik habang naghihingalo ang anak mo. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay ang ina na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. At ang apoy na yon, Gary, ay nagsimula sa mismong pagtataksil mo. Isabel, please, magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Nagsimulang humagulgol si Gary. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakatok sa salamin na tila gustong basagin ang harang sa pagitan namin. Huli na, Gary. Hindi ang pagpapatawad ko ang kailangan mo, kundi ang pagbabayad sa lahat ng ninakaw mo sa kumpanya, sa gobyerno, at sa pamilya mo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala para kay Maya. Bibigyan ko siya ng buhay na hindi kailanman mababahiran ng pangalan mo. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ang mukha ko. Bago ako tumalikod, dahan-dahan kong hinubad ang aking murang wedding ring mula sa aking daliri. Ang gintong ito ay simbolo ng 5 taong pagkaalipin. Inilapag ko ito sa maliit na butas sa ilalim ng salamin. Ibigay mo yan sa abogado mo. Baka makatulong yan para sa isang araw mong pagkain sa loob. Huling wika ko bago ako tuluyang naglakad palabas. Rinig na rinig ko ang kanyang mga pagsigaw at pagmamakaawa sa likuran ko. Ang tunog ng kanyang paghampas sa salamin na tila isang hayop na nagwawala sa kulungan. Ngunit hindi ako lumingon. Sa bawat hakbang ko palabas ng gusaling iyon, naramdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking pakiramdam. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa semento ay tila naglalayo sa akin sa dilim patungo sa sikat ng araw. Lumabas ako ng gate ng kulungan at sumalubong sa akin ang napakainit na sikat ng araw at ang sariwang simoy ng hangin. Huminga ako ng malalim. Wala na ang amoy ng laundry soap. Wala na ang amoy ng mantika. Ang tanging na amoy ko na lamang ay ang bango ng kalayaan. Sumakay ako sa isang malinis na sasakyan kung saan naghihintay si Attorney Elena. Sa backseat, nakaupo si Maya. Suot ang kanyang paboritong damit at may hawak na maliit na teddy bear. Nang makita niya ako, isang napakalawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mama, saan tayo pupunta? Masayang tanong ng aking anak. Kinuha ko ang aking bag at inilabas ang 2 tiket sa eroplano. Ang mga puting papel na yon ay may nakasulat na destinasyon na dati ay sa panaginip ko lang nakikita. Geneva, Switzerland. Doon kami magsisimula.
Doon ko itatayo ang sarili kong negosyo, malayo sa mga mapanghusgang mata ng nakaraan. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan palaging asul ang langit, Maya. Hinalikan ko ang kanyang noo. Damang-dama ang init ng kanyang malusog na katawan. Handa na ba tayo para sa ating bagong umaga, anak? Ang ugong ng makina ng sasakyan na unti-unting umuusad patungo sa airport ang naging huling tunog ng aking lumang buhay. Ang araw ay unti-unti nang umaakyat sa kalangitan, nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsadang tatahakin namin. Wala akong kailangang prinsipe dahil sa wakas, ako na ang reyna ng aking sariling kapalaran. 1 taon na ang nakalipas mula nang huling beses kong naramdaman ang lagkit ng putik sa aking mga paa at ang hapdi ng sampal sa aking pisngi. Dito sa Geneva, Switzerland, ang umaga ay nagsisimula sa isang napakatahimik at napakalinis na paraan. Ang malamig na hangin na nagmumula sa mga bundok ng Alps ay kasing linis ng kristal, humahaplos sa aking mukha nang may banayad na paggalang, isang matinding kaibahan sa malupit na hanging sumalubong sa akin noong gabing pinalayas ako sa mansyon. Nakatayo ako sa malawak na balkonahe ng aming bagong tahanan. Nakasuot ako ng isang eleganteng coat na gawa sa malambot na lana at sa aking kamay ay ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang bango ng kakao at gatas ay umaakyat sa aking ilong, nagbibigay ng pakiramdam ng labis na kaginhawaan. Pinagmasdan ko ang asul na tubig ng lawa sa ibaba, kung saan ang mga puting bangka ay dahan-dahang lumalayag sa ilalim ng banayad na sikat ng araw. Ito ang paraisong binuo ko mula sa mga abo ng aking nakaraan. Inilapag ko ang aking tasa sa mesang gawa sa makinis na marmol at binuksan ang aking laptop. Ang aking online business na nagbebenta ng mga produktong gawa sa kamay mula sa Pilipinas ay lalong lumalago. Hindi ko na kailangang humingi ng barya para sa gamot. Ngayon, ako na ang nagbibigay ng trabaho sa maraming kababaihan sa aking bayan. Isang email mula kay Attorney Elena ang kumuha sa aking atensyon. Naglalaman ito ng mga balita mula sa Pilipinas. Binasa ko ang bawat salita ng may kalmado at payapang puso. Si Gary ay formal nang nahatulan ng 15 taong pagkakakulong ng walang piyansa dahil sa matinding graft at embezzlement. Ang lalaking dati ay hindi makalakad, nang walang sikat na pabango at mamahaling sasakyan, ay ngayon ay nagsisiksikan sa isang mainit na selda, kinakain ang parehong uri ng tira-tirang pagkain na ipinakain nila sa akin noon. Si Stella naman ay naiwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan na bubulok sa kulungan habang hinihintay ang kanyang sariling hatol sa kasong panloloko. Ngunit ang pinakanakalulunos na balita ay tungkol kay Doña Carmen, ang dating mapagmataas na matanda na hindi humahawak ng dumi at palaging nakatingin mula sa itaas, ay nakikita na ngayong naghahalukay sa mga basurahan sa madidilim na kalsada ng Maynila. Nawala na ang kanyang katinuan matapos marimata ang lahat ng kanyang yaman. Palagi raw siyang sumisigaw tungkol sa isang mansyong hindi na sa kanya at isang apon na hindi naman totoo. Ang karma ay tila isang malupit na guro na nagturo sa kanya kung paano maging pulubi sa mundong dati ay inaakala niyang pag-aari niya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Wala akong naramdamang katuwaan sa kanilang paghihirap, ngunit wala rin akong naramdamang awa. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagbabalik ng balanse sa mundo. Hindi ko pinatawad ang mga ginawa nila sa akin dahil may mga sugat na hindi dapat limutin, ngunit pinatawad ko ang aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag, sa pagiging mahina, at sa matagal na pananatili sa isang lugar na hindi ako pinapahalagahan. Ang kapayapaan sa aking kaluluwa ay ang pinakamalaking tagumpay na nakuha ko. Mama, look at this! Nabalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang masayang boses ni Maya. Tumakbo siya palabas ng balkonahe. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin at ang kanyang mga pisngi ay kasing pula ng mga mansanas.
Wala na ang maputlang bata na hirap huminga. Ngayon, punong-puno siya ng buhay at enerhiya. Ipinakita niya sa akin ang isang makulay na drawing ng dalawang tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. That's beautiful, Maya. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Dinaramdam ang mainit at malakas na tibok ng kanyang bagong puso sa aking dibdib. Ang tunog na yon ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Tayo yan, Mama. Sa ating bagong kastilyo, nakangiting sabi ng aking anak. Hinalikan ko ang kanyang noo, nalalanghap ang bango ng kanyang shampoo na amoy strawberry. Tumingin ako muli sa abot tanaw, kung saan ang langit ay nagsisimulang magkaroon ng kulay ginto. Ang aking happily ever after ay hindi nagmula sa isang kasalan o sa isang lalaking sasagip sa akin. Nagmula ito sa aking sariling lakas, sa aking katalinuhan, at sa wagas na pag-ibig ko sa aking anak. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng bagyo at ulan, ang araw ay ganap ng sumikat. Ako si Isabel, at ako na ang reyna ng sarili kong kapalaran. Wala ng kadena, wala ng takot. Tanging ang malawak na kalangitan at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa.